Ipinagpalit sa luho, tinalikuran ang sumpa sa harap ng dambana. Akala ni Jogo mananatiling bulag si Leonor sa kanyang mga kasinungalingan habang nilulustay ang pawis at dusa ng asawa. Ngunit ang pusong dati ipuno ng pag-ibig, ngayon ay babangon na may dalang hagupit ng katarungan. Sino ang huling tatawa kapag ang lahat ng yaman ay naglaho sa isang iglap? Abangan ang pagbabalik ng tunay na reyna. Ngayon, magsisimula na ang kanyang paniningil. Ayusin mo ang iyong mukha, Jogo. Baka mahalata ka ni Leonor. Isipin pa naman yon, hindi ka excited sa business trip mo sa Singapore. Ang boses na iyon ni Doña Imelda ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Leonor. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang bagong plansang mga polo ni Jogo. Maingat niya itong tiniklop. Bawat guhit ay pinatag niya ng may kasamang pagmamahal. Bawat butones ay sinuri niya kung matibay pa. Mom, she is clueless. Kahit sabihin ko, pangpupunta ako sa buwan, maniniwala yon. Masyado siyang kampante sa pagiging asawa. Ni hindi niya alam na sa Palawan ang bagsak ko kasama si Sabrina. Sagot ni Jogo na sinabayan ng isang mapang-uyat na tawa. Sa loob ng kusina, kanina lamang ay abalang-abala si Leonor sa pagluluto ng paboritong adobo ng asawa. Gusto niyang may baon nitong pagkain sa biyahe para hindi malipasan ng gutom. Tiniis niya ang init ng kalan at ang hapdi ng hiwa sa kanyang daliri dahil sa pagmamadali. Ngunit ngayon, ang init na nararamdaman niya ay hindi na mula sa apoy ng kalan, kundi isang nanunuot na ginaw na tila nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Nabitawan ni Leonor ang mga pulong hawak niya. Ang puting tela ay dahan-dahang lumapag sa sahig, tila isang pagsuko. Ngunit wala siyang narinig na anumang tunog, kundi ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masipag na nag-aayos para sa kaginhawaan ng asawa, ay ngayon ay nanginginig at tila nawalan ng lakas. Ang bawat kataga ni Jogo ay para mga bubog na dahan-dahang kumakatay sa kanyang pagkatao. Mabuti na yung malinaw, anak. At huwag mong kalimutang ibigay kay Sabrina yung kwintas na kinuha natin sa vault. Mas bagay sa kanya yon kaysa sa baduy mong asawa. Isipin mo na lang, reward mo yan sa sarili mo matapos mong tiisin ang pagmumukha ni Leonor gabi-gabi. Dagdag pa ni Doña Imelda. Ang tawa ng matanda ay puno ng kamandag. Isang tunog na nagpabagsak sa mundo ni Leonor. Nararamdaman ni Leonor ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Bakit sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, mula sa pagbebenta ng lupa ng kanyang mga magulang hanggang sa pagiging sunod-sunuran sa malupit na biyenan, ay ganito ang igaganti sa kanya. Ang bawat pagsisikap niyang maging perpektong asawa ay itinapon lamang sa basurahan na parang isang maruming basahan. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Ang bawat alaala ng kanilang matatamis na sandali ay unti-unting nalalason ng katotohanang kasalukuyan niyang naririnig. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdurusa, isang malamig na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang Leonor na laging nagpaparaya, ang Leonor na laging umiintindi, ay dahan-dahang namamatay kasabay ng bawat halahak ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Tumingin siya sa kanyang singsing sa kasal. Ang gintong tila nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng koridor. Ngunit sa kanyang paningin, hindi na ito simbolo ng pangako, kundi isang tanikala na matagal nang sumasahal sa kanya. Gaano pa kaya karaming kasinungalingan ang nakatago sa likod ng mga niting ipinapakita nila sa akin sa hapagkainan? Hanggang kailan ko kayang sikmurain ang lasa ng sarili kong mga luha habang patuloy silang nagpapakasasa sa aking mga pinaghirapan? Lenore, ano ba?
Kanina pa kita tinatawag. Para kang tuod dyan. Ang matinis na boses ni Doña Imelda ay dumagundong sa pasilyo, bumasag sa katahimikang pilit na binubuo ni Leonor upang hindi siya tuluyang gumuho. Mabilis na pinahid ni Leonor ang mabasang gilid ng kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang masunuring asawa at minugang bago lumabas ng silid. Narito na po, Mama. Pasensya na po. Inaayos ko lang ang mga gamit ni Jogo. Mahinahon niyang sagot kahit na ang bawat salita ay parang may kasamang bubog sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang biyana na nakatayo sa gitna ng sala, nakapamaywang at ang mukha ay bakas ang pagkainis. Huwag kang dahan-dahan. Pagkatapos mo dyan, linisin mo ang buong bahay. Gusto ko, kumikinang ang bawat sulok. At huwag mong asahan ang katulong. Pinababa ko sila sa kanto para bumili ng mga kailangan ko. Ikaw ang gumawa ng lahat. Tumingin si Leonor sa malawak na sala. Masama ang kanyang pakiramdam. Tila umiikot ang paligid at mabigat ang bawat hakbang. Ngunit tumango lamang siya. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang lumuhod sa sahig. Habang kinukuskus niya ang makintab na nara, ang bawat kiskis ng basahan ay tila sumasabay sa hapdi ng kanyang damdamin. Naalala niya ang narinig kanina. Ang alahas ng kanyang ina, ang kaisa-isang alaala ng babaeng nagluwal sa kanya, ay ibinigay na pala sa iba. Na makaalis si Doña Imelda patungo sa terasa upang magsaa. Dahan-dahang tumayo si Leonor at nagtungo sa kanilang silid. Binuksan niya ang maliit na vault sa ilalim ng cabinet. Walang tunog ang pang-ikot ng dial, ngunit ang bawat pag-click sa kanyang isipan ay parang tunog ng isang bumabagsak na pangarap. Pagbukas ng pinto ng vault, ang bumungad sa kanya ay kawalan. Ang pilus na kahon na dati ay kinalalagyan ng kwintas na may pendant na ruby. Ang huling pamana ng kanyang ina bago ito pumanaw ay wala na doon. Napaupo si Leonor sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang bakanteng espasyo. Doon ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mainit na luha. Pakiramdam niya ay ninakawan siya sa pangalawang pagkakataon. Una ay ang kanyang asawa, at ngayon ay ang alaala ng kanyang mga magulang. Ang bawat luhang pumapatak ay tila nagdadala ng put na unti-unting pumapalit sa kanyang pagtitiis. Pagdating ng tanghalian, inihain ni Leonor ang masaga ng ulam na kanyang niluto para kay Doña Imelda, may kare-kare at piniritong isda na mainit pa. Ngunit pagkatapos pagsilbihan ng biyenan, nagtungo siya sa sulok ng kusina. Doon, sa isang maliit na bangko, naupo siya at kumuha ng isang mangkok ng kaning lamig. Binudbura niya ito ng kaunting asin at nagsimulang kumain ng tahimik. Ang alat ng asin ay humalo sa alat ng kanyang mga luha, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng mahabang panahon, dahil ito ang lasa ng katotohanan. "Leonor, halika rito!" Muling tawag ng matanda mula sa sala. Bit-bit ang isang selyadong sobre, lumapit si Leonor. Walang pasintabi na inihagis ni Doña Imelda ang mga papel sa sahig sa mismong paanan ni Leonor. Ang mga puting papel ay nagkalat, tila mga patay na dahon sa gitna ng sala. Ayan ang mga bill sa kuryente, tubig at ang utang sa credit card ng subdivision. Siguraduhin mong mababayaran yan bukas na bukas din. Wala kang silbi sa bahay na ito, kundi ang maglabas ng pera. Kaya huwag kang magpapakita sa akin ng pagmumukhang kawawa. Bayaran mo yan. O baka gusto mong kalad ka rin kita, palabas ng subdivision na ito? Tiningnan ni Leonor ang mga papel. Ang halagang nakasulat doon ay halos katumbas na ng lahat ng natitira sa kanyang personal na ipon. Ang kanyang asawa ay nasa Palawan, nagpapakasasa sa Karangyaan kasamang iba, habang siya ang pinagbabayad ng mga luho ng pamilyang ito. Dahan-dahang yumuko si Leonor upang pulutin ang mga papel. Ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Itinatago ang isang mapait na niting
nagsisimulang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, mama. Bulong niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang huling pagkakataong magbabayad siya para sa kanilang mga kasalanan. Hiyang-hiya naman ang ganda ng palawan sa ningning ng mga mata mo, Sabrina. Sa wakas, malaya tayong nakakapag-usap ng walang istorbo. Walang Leonor na laging nakabantay sa bawat galaw ko. Ang tinig ni Jogo ay tila isang malamyos na musika habang hinihipan ng hangin sa dalampasigan. Ngunit para kay Leonor na nakatago sa likod ng malalabay na dahon ng mga puno ng nyog, ito ay tunog ng isang sumasabog na bomba. Nakasuot siya ng malaking sombrero at madilim na salamin. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng El Nido. Sa di kalayuan, nakaupo ang dalawa sa isang pribadong mesa sa tabi ng dagat. Ang bawat detalye ng hapunang iyon, ang mga mamahaling putahe, ang kulay gintong alak at ang kislap ng mga kandila ay binayaran gamit ang perang pinaghirapan ni Leonor, ang perang kinuha ni Jogo sa kumpanya sa ilalim ng pagkukunwaring isang mahalagang business deal. Dahan-dahang itinaas ni Leonor ang kanyang camera. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo sa lamig. Halos hindi niya maigalaw ang mga ito upang i-adjust ang lens. Sa pamamagitan ng maliit na screen, nakita niya ang bawat haplos ni Jogo sa kamay ni Sabrina. Nakita niya ang tawa ng babae, isang tawang puno ng pangungutya sa isang asawang naiwan sa bahay habang nagtatrabaho. Nararamdaman ni Leonor ang pagbigat ng kanyang dibdib. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang baga. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa na baka nagkakamali lang siya, ay ngayon ay parang isang basong kristal na itinapon sa semento at nadurog sa libu-libong piraso. Ang paligid niya ay tila naglaho ang kulay. Ang asul ng dagat at ang ganda ng takip silim ay naging abo sa kanyang paningin. Ngunit ang pinakamatinding hapdi ay dumating nang ilabas ni Jogo ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan ito ng asawa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Leonor. Ang hiyas na nakalagay doon, ang rubing pendant na napapaligiran ng maliliit na diamante, ay ang kaisa-isang alahas na iniwan ng kanyang yumaong ina. Iyon ang singsing na isinuot sa kanya ng kanyang ina bago ito malagutan ng hininga. Ang singsing na ipinangako ni Leonor na itatago niya hanggang sa kanyang huling hininga. Para sa rina ng buhay ko. Bulong ni Jogo habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Sabrina. Isang hikbi ang pilit na pinigilan ni Leonor sa loob ng kanyang lalamunan hanggang sa ito ay maging isang tahimik na pag-ungol ng sakit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng sariling balat. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama, ang bawat gabing naghintay siya sa pag-uwi nito, at ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya para sa pangarap ni Diogo, ay nauwi lamang sa isang maruming pagtataksil. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang Leonor na marupok. Ito ay isang Leonor na natututuan ng maging matigas tulad ng mga bato sa dalampasigan. Habang naririnig niya ang mga alon na humahampas sa pampang, ang bawat tunog ng tubig ay tila isang paalala na ang lahat ng bagay na dumarating ay may oras din ng pagbabalik. Itinapat niya ang lens sa daliri ni Sabrina kung saan kumikinang ang nakaw na alahas. Sa isang mabilis na pagpindot, nakuha niya ang pinakamahalagang ebidensya ng kanyang buhay. Hindi lamang ito larawan ng pagtataksil. Ito ay larawan ng katapusan ng kanyang pagiging biktima. Suot mo ang alaala ng aking ina sa isang kamay na puno ng dumi. Bulong ni Leonor sa hangin. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Huwag kang mag-alala, Diogo. Iingatan mo ang bawat sandaling yan. Dahil yan na ang huling karangyaan na matitikman ninyong dalawa. Patuloy ang masayang tawanan ng dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi nila alam na sa bawat sandaling lumilipas
Ang bawat sipsip nila ng alak ay may kapalit na mas mapait pa sa kamatayan. Iha, hindi sapat ang mga luha para mabawi ang lahat ng ninakaw sa iyo. Sa mundong ito, ang katarungan ay hindi ibinibigay ng kusa. Ito ay kinukuha ng may tapang. Ang mga salitang iyon ni Lolo Ben ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Leonor. Nakaupo siya sa loob ng isang lumang opisina na amoy lumang papel at selyadong mga dokumento. Malaso ang kapaligiran ito sa marangyang resort sa Palawan. Ngunit dito sa loob ng 4 na sulok ng silid ng matandang abogado, naramdaman ni Leonor ang isang uri ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng sariling tahanan. Si Lolo Ben ay matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Sa bawat kulubot sa muha ng matanda at sa malalim na tingin ng mga mata nito, nakikita ni Leonor ang anino ng kanyang tatay, ang lalaking nagbilin sa kanya na wag hahayaang tapakan ng sinuman ang kanyang dangal. Dahan-dahang inilapag ni Leonor ang mga larawang nakuha niya sa Palawan sa ibabaw ng mesa. Ang bawat litrato ay tila isang lason na kumakalat sa kahoy na lamesa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lolo Ben, ang paggagulat na nauwi sa isang matinding pagkadismaya. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng matanda habang inaayos ang kanyang salamin. Akala ko ba ay maayos ang lahat, Leonor? Bakit hinayaan mong umabot sa ganito ang kawalang hiyaan ng lalaking yan? Mahinang tanong ni Lolo Ben, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po alam, Lolo Ben. Masyado po akong naniwala sa mga pangako. Masyado po akong nagtiwala sa pamilyang itinuring kong akin nang mawala ang mga magulang ko. Bulong ni Leonor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang mga kuko ay bumabaon sa balat upang pigilan ang muling pag-agos ng mga luha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali, isang masakit na kumpas ng pagsisisi. Dahan-dahang inabot ni Lolo Ben ang nanginginig na kamay ni Leonor. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa sandaling iyon, ang takot na namumugad sa dibdib ni Leonor ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat haplos ni Lolo Ben ay nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo mula sa pagkakalugmok. Huwag kang mag-alala, iha. Ang kumpanyang itinayo ninyo gamit ang pera mula sa lupa ng iyong ama ay hindi mapupunta sa wala. May mga paraan tayo, mga butas sa batas na hindi napansin ni Jogo dahil sa sobrang kumpiyansa niya sa iyong kahinaan. Paliwanag ng abogado habang binubuksan ang isang makapal na folder ng mga financial records. Ngunit habang masusi nilang sinusuri ang mga papeles, biglang tumigil si Lolo Ben. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. Ang mga mata ni Lolo Ben ay mabilis na binabasa ang isang partikular na dokumento na may lagda ni Jogo. Isang lagda na tila isang hatol ng kamatayan. Leonor, may kailangan kang malaman. Ang boses ni Lolo Ben ay naging seryoso at puno ng panganib. Hindi lang pera ng kumpanya ang nilulustay ng asawa mo. Nakita ko rito ang isang application para sa mortgage. At hindi lang ito basta utang. Nararamdaman ni Leonor ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Lolo Ben ay parang isang mabigat na hampas sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mga mata ng matanda, naghahanap ng kasagutan na ayaw niyang marinig. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo Ben? Halos pabulong na tanong ni Leonor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ginamit ni Jogo ang inyong tahanan bilang collateral, Leonor. Ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon, ang bahay na pinaghirapan mong alagaan, nakaplano na itong isanla sa bangko sa susunod na linggo. At kapag hindi siya nakabayad, mawawalan ka ng masisilungan. Itatapon ka niya sa kalsada ng walang kahit na ano. Ang bawat kataga ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Leonor. Ang kanyang huling kanlungan, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga alaala,
ay nakatakda na ring nakawin sa kanya. Ang galit na kanina lang ay parang mitsa ay ngayon ay naging isang dambuhalang apoy na handang tumupok sa lahat. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sambit ni Leonor. Ang kanyang boses ay hindi na nanginghinig. Ito ay naging matigas, malamig at puno ng banta. Kung gusto niyang maglaro ng apoy, bibigyan ko siya ng impyerno. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang iba ay nakaw lamang mula sa isang pusong dinurog at pinabayaan. Iyan ang nag-iisang kaisipang naglalaro sa isipan ni Leonor habang nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng isang eksklusibong spa sa Makati. Ang bawat langhap niya ng halimuyak ng lavender at eucalyptus ay tila humahalo sa pait na namumugad sa kanyang dibdib. Sa lugar na ito, kung saan ang bawat serbisyo ay nagkakahalaga ng katumbas ng buwanang sahod ng isang ordinaryong manggagawa, nakita niya ang babaeng unti-unting umuubos sa yaman at danggal ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang kinalalagyan sa ilalim ng malambot na liwanag, pinagmamasdan ni Leonor ang bawat galaw ni Sabrina. Nakabalot ang babae sa isang puting bathrobe na gawa sa mamahaling seda, ang mga kuko ay bagong linis, at ang balat ay tila kumikinang sa karangyaan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Leonor ay ang kislap sa leeg ng babae. Naroon ang rubing pendant ng kanyang ina, nakasabit at nag-aanyaya, tila isang patak ng sariwang dugo sa gitna ng kaputian ng silid. I'm telling you girl, you should see the suite we had in Palawan. Sobrang mahal. But Diogo didn't care. He said, I deserve only the best. Pagmamayabang ni Sabrina sa kanyang kausap na nakahiga sa kabilang silya. Ang tinig nito ay puno ng kayabangan. Bawat salitang lumalabas sa mga labi ay tila isang sampal sa mukha ng tunay na asawa. Sabi niya, his wife is just a plain housewife na walang kaalam-alam sa mundo. He's just waiting for the right time to leave her. Kukunin muna niya lahat ng pwede niyang makuha sa mga asong ayon. Nararamdaman ni Leonor ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang halahak ni Sabrina ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang kamalayan. Gustong-gusto ni Leonor na tumayo, nahablutin ang kwintas mula sa leeg ng babaeng iyon at idampi muli sa kanyang balat ang kaisa-isang alaala ng yumaong ina. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim, kinuyom ang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko, at inukit sa isipan na ang tunay na reyna ay hindi nakikipag-agawan sa putikan. Sa halip na magwala, tumayo si Leonor ng may buong pag-iingat. Inayos niya ang pagkakatapis ng kanyang tuwalya sa ulo at nagsuot ng malalaking madilim na salamin upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pwesto ni Sabrina. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at walang ingay. Tumigil siya ng bahagya sa gilid ng silya ng kabit ng kanyang asawa. Napakaganda ng kwintas mo. Mahinahon, ngunit malamig na bati ni Leonor. Ang kanyang boses ay tila hangin na nagdadala ng babala ng isang paparating na bagyo. Nilingon siya ni Sabrina. Ang kilay ay bahagyang nakaarko. Oh, thanks! It's vintage! Regalo ng boyfriend ko na patay sa akin. Dugtong ni Sabrina na sinabayan ng isang mapagmalaking ngiti. Tila ipinagmamalaki ang isang tropeo na napanalunan niya sa isang laro ng pandaraya. Isang tipid at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leonor. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na kasalukuyang nag-aapoy sa pot. Bahagya siyang yumuko. Inilapit ang kanyang muha ng sapat upang marinig lamang ng babaeng kaharap ang kanyang mga susunod na salita. Ang hangin sa paligid nila ay tila biglang nanlamig. Binura ang init ng singaw ng spa. Talaga? Napakaswerte mo naman. Mahinang wika ni Leonor. Ang boses ay tila yelong dumampi sa balat ni Sabrina. Pero mag-iingat ka sana. Sabi nila sa mga matatanda, ang mga ninakaw na hiyas, lalo na ang mga pamana ng mga patay, ay nagdadala ng matinding sumpa. Maldas,
Ang presyong hinihingi kapalit ng pagnanakaw na yan ay ang mismong buhay at kaligayahan ng sinumang umangkin nang walang basbas ng tunay na nagmamay-ari. Nakita ni Leonor ang biglaang paglamlam ng kayabangan sa mga mata ni Sabrina. Ang mapupulang labi nito, na kanina lamang ay humahalahak, ay bahagyang naawang sa pagkabigla at kaba. Bago pa man makabawi at makasagot ang kabit ng kanyang asawa, tinalikuran na siya ni Leonor. Naglakad siya palayo ng may taas noong tindig na nararapat lamang sa isang tunay na may bahay. Ang bawat hakbang niya, palabas ng pasilidad ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan, nag-iwan ng isang malagim na katanungan at takot sa isipan ng babaeng nang agaw ng kanyang karapatan. Kinagabihan, habang inaayos ni Sabrina ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin ng kanyang inuupahang mamahaling kondo, isang malaking kahon ang idiniliber ng tauhan mula sa front desk. Walang pangalan ang nagpadala. Nang buksan niya ito nang may pagtataka, bumungad sa kanya ang isang malaking bungkos ng mga itim na rosas. Ang mga talulot nito ay kasing dilim ng gabi. Naglalabas ng isang nakabibigatang halimuyak na tila nagbabadya ng isang paparating na trahedya. Walang anumang kulay at buhay ang mga bulaklak, na tila sinadyang patayin bago ipadala. Sa gitna ng mga maitim na tinik at talulot, ay may isang maliit na card na kulay itim. Nang inginig ang mga daliri ni Sabrina nang kunin niya ito. Binasa niya ang nakasulat na mensahe na ginamitan ng matulis at pulang tinta, na tila isinulat gamit ang sariling dugo ng nagpadala. Enjoy the stolen time, dahil ang oras ng paniningil ay nagsisimula na. Ang pag-uwi ni Jogo mula sa kanyang Peking business trip sa Singapore ay sinalubong ng mainit na yakap ni Doña Imelda. May bitbit siyang ilang murang pasalubong, mga sokolating binili lamang sa airport upang pagtakpan ang bakas ng buhangin at alat ng dagat ng Palawan. Nakatayo si Leonor sa dulo ng hagdan, tahimik na pinagmamasdan ang dalawang taong pinakamagaling sa sining ng panlilinlang. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa loob niya ay may isang nagbabagang entablado na handa ng buksan para sa kanyang sariling dula. Dahan-dahang bumaba si Leonor, ang kanyang mga balikat ay sadyang ibinaba upang magmuhang pagod at talunan. Pilit niyang pinamugto ang kanyang mga mata upang maging kapani-paniwala ang kanyang inaakting na pagdurusa. Wala siyang suot na kahit anong palamuti sa katawan, isang malaking kaibahan sa nakasanayan nilang Leonor na laging maayos at elegante. Jogo, Mama, may masama akong balita. Simula niya, ang kanyang boses ay may kasamang panginginig na pinag-aralan niya ng maigi kagabi. Nagkatinginan ang mag-ina. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Doña Imelda at mabilis na naupo sa malambot na sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang mamahaling bag. Ano yon, Leonor? Huwag mong sabihin nagwaldas ka na naman ng pera habang nagpapakamatay sa trabaho ang anak ko sa ibang bansa? Mataray na bungad ng matanda. Huminga ng malalim si Leonor bago ibinagsak ang balita. Tila isang mabigat na bato na wawasak sa kanilang ilusyon. Nag-freeze ang lahat ng bank accounts ng kumpanya. May nag-report sa board tukol sa mga nawawalang pondo nitong mga nakaraang buwan. Kaya pumasok ang mga auditor. Ginisa nila ako kahapon. Pati ang personal savings natin, naka-hold. Wala tayong pera, Jogo. Kahit isang kusing, hindi tayo makakapag-withdraw. Tila nawalan ng kulay ang mukha ni Jogo. Ang kayabangan niya kanina ay mabilis na napalitan ng matinding takot na gumuhit sa kanyang mga mata. Alam niyang totoo ang mga nawawalang pondo dahil siya mismo ang unti-unting kumuha nito para pundohan ang maluluhong bakasyon at regalo para kay Sabrina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manlamig. Hindi dahil sa kasinungalingan ni Leonor, kundi dahil sa multo ng kanyang sariling kasakiman na ngayon ay sumisingil sa kanya. Ano? Paano mangyayari yon? Ako ang CEO. Hindi nila pwedeng gawin yon nang wala akong pahintulot.
Pinasok na ba tayo ng mga pulis? Asik ni Jogo. Ang kanyang boses ay tumaas at pumiyok sa kaba. Nagsimula siyang magpalakad-lakad sa gitna ng sala. Pilit na pinapakalma ang sariling nanginginig sa matinding sindak. Diyos ko, paano na ang mga maintenance meds ko? Paano ang pambayad natin sa mga katulong at sa kuryente ng malaking bahay na ito? Leonor, gumawa ka ng paraan. Ibenta mo ang mga alahas mo. Bulalas ni Doña Imelda. Ang kanyang tinig ay matinis at punong-puno ng pagkasindak sa ideya ng kahirapan. Tumingin si Leonor sa binan, isang mapait na ngiti ang nagtago sa likod ng kanyang malungkot na muka. Alam ni Doña Imelda na wala na siyang alahas dahil ang mismong matanda at si Jogo ang nagnakaw nito. Ngunit heto at nagmamaang-maangan pa rin ito sa harap niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Leonor ang tunay na anyo ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Mga linta na takot mamatay sa gutom kapag nawala ng dugong masisipsip. Wala na akong maibebenta, Mama. Ang kumpanya ay may bilyon-bilyong utang na hindi ko alam kung saan napunta. Malumanay na sagot ni Leonor. Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa kaluluwa ng kanyang asawa. Bago pa man makapagsalita muli ang matanda, buong lakas na inihampas ni Jogo ang kanyang palad sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ang lakas ng kanyang pagkakadabog ay nagpayanig sa mga palamuti sa sala at nagpabigla kay Doña Imelda. Ang mga mata ng lalaki ay nanlilisik, ang mukha ay namumula sa labis na desperasyon dahil alam niyang papalapit na ang petsa ng pagbabayad niya sa isinanlang bahay. Anong wala ng pera? Saan ako kukuha ng pambayad sa mga utang ko? Ang gabi ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng malaking mansyon. Ngunit para kay Leonor, ang paligid ay pila sumisigaw ng napipintong panganib. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatago sa mga anino habang tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap sa loob ng kanilang sariling silid-tulugan. Ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana ay nagbigay linaw sa isang eksenang habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan at tuluyang papatay sa anumang natitirang paggalang niya sa kanyang asawa. Sa gitna ng silid, ang lalaki nangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay kasalukuyang nagmumukhang isang hamak na magnanakaw sa sarili nitong pamamahay. Ang mga daliri ni Diogo, na dati ay maggiliw na humahaplo sa kanya, ay ngayon ay parang mga kuko ng isang ganid na halimaw. Walang habas nitong hinahalungkat ang mga kabinet ni Leonor. Itinatapon ang mga niniting na damit at mahahalagang gamit sa sahig. Pinakamatinding kirot ang naramdaman ni Leonor nang makita niyang desperadong kinakalkal ni Jogo ang drawer ng kanyang mga damit panloob, ang lugar kung saan alam nitong nagtatago siya ng kaunting perang pang-emerhensya mula sa natira sa kanyang mana. Ang pamilyar na tunog ng pag-urong ng mga kahoy na kahon at ang pagkalat ng mga gamit ay tila isang malungkot na awit ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Jogo, nahanap mo ba ang checkbook niya? O kahit na anong cash? Isang matinis na bulong ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan ng banyo. Lumabas si Doña Imelda na balot ng kanyang mamahaling bestida. Ang mga mata ay nanlilisik sa paghahanap ng mapapakinabangan. Bilis-bilisan mo, bago pa bumalik ang babaeng yun mula sa kusina. Kung wala talaga siyang itinatagong pera, ibenta na natin ang sasakyan niya bukas na bukas din. Tutal ay palamuti lang naman siya rito sa bahay. Hindi niya kailangan ng kotse. Kailangan ko ng pambayad sa dermatologist ko at sa mga utang mo. Hindi na kinaya ni Leonor ang labis na pandidiri na namumuo sa kanyang sikmura. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang biyenan at ang nakakaawang hitsura ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa silid. Ang kanyang mga paa ay mabibigat ngunit puno ng paninindigan. Ang malamig niyang boses ay umalingaw-ngaw, nagpatigil sa nagkukumahog na mag-ina. Naghahanap ba kayo ng mananakaw sa sarili nating kwarto, Jogo? O baka naman sinusukat niyo na kung alin sa mga naiwan kong gamit
ang maibebenta nyo para mapakain ang kabit mo. Tila nakakita ng multo si Diogo nang lumingon siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Sa halip na mahiya sa kanyang pagkakadakip, ang kanyang gulat ay mabilis na napalitan ng pot at kawalang hiyaan. Lumapit siya kay Leonor, na tila isang nagwawalang hayop. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta habang iginigiit ang kanyang wad na awtoridad. Nasaan ang mga natitira mong pera, Leonor? Ilabas mo ang pondo mo. Asawa mo ako at may karapatan ako sa lahat ng pag-aari mo. Kung hindi mo ibibigay ng kusa, kukunin ko ito sa ayaw at sa gusto mo. Nanggigigil na banta ni Diogo habang pilit na kino-corner ang asawa sa gilid ng higaan. Hindi na tinag si Leonor. Tinaas niya ang kanyang baba, tinapatan ang mapanlinlang na titig ng asawa. Wala na akong pera, Diogo. Ibinayad ko na sa mga patong-patong na utang sa credit card na ipinamukas sa akin ng nanay mo kahapon. Ang asawang sinasabi mong may karapatan ay matagal lang namatay kasama ng mga kasinungalingan mo sa Palawan. Ang pagbanggit sa Palawan ay tila isang mitsa na nagpasabog sa natitirang pagtitimpi ni Diogo. Ang kanyang mukha ay namula sa labis na galit at kahihiyan dahil sa pagkaalam ni Leonor sa kanyang lihim. Sa sobrang desperasyon at kawalan ng katwiran, itinaas niya ang kanyang malapad na palad handang ibagsak ang isang malakas na sampal sa mukha ng babaeng walang ginawa, kundi ang mahalin siya. Ipinikit ni Leonor ang kanyang mga mata, handang saluhin ang sakit. Ngunit, bago pa man dumampi ang magaspang na kamay ni Diogo sa kanyang pisingi, isang mahigpit at malakas na kamay ang pumigil sa braso ni Diogo sa himpapawid. Napadilat si Leonor at nakita ang isang matipunong lalaki na nakatayo sa kanyang gilid. Ito ay si Mang Carding, ang pinagkakatiwalaang tauhan at driver ni Lolo Ben na lihim na pinapunta ng matandang abogado upang bantayan ang kaligtasan ni Leonor sa panahong pinakadelikado ang sitwasyon sa loob ng mansyon. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Mang Carding ay nagpangiwi sa sakit kay Diogo. Ang kayabangan ng lalaki ay mabilis na umurong nang makita ang seryoso at nagbabantang tingin ng tagapagtanggol ni Leonor. Subukan mong dampian ng kahit isang daliri ang ginang at sisiguraduhin kong mababali iyang braso mo bago ka pa makarating sa presinto. Babala ni Mang Carding, ang tinig ay mababa, ngunit tila kulog na nagpayanig sa loob ng silid. Padabog na binawi ni Diogo ang kanyang braso, napaatras at mabilis na tumaas baba ang dibdib sa halong galit at kaba. Sa likuran, napasinghap si Doña Imelda at napatakip ng bibig, halatang hindi inaasahan na may lakas ng loob si Leonor na magpasok ng ibang tao upang labanan sila sa loob ng sarili nilang teritoryo. Tiningnan ni Leonor ang mag-ina mula ulo hanggang paa, isang tingin na nag-uumapaw sa awa at pandidiri. Ang asawang dating nakayuko ay nakatayo na ngayon ng tuwid at matatag. Tapos na ang pagiging martir ko sa bahay na ito? Kalmadong idineklara ni Leonor bago siya tumalikod at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng sarili nilang kalat at papalapit na kapahamakan. Ang sikat ng araw ay pilit na pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang makapal na yelo ng tensyon na bumabalot sa bawat sulok ng bahay matapos ang muntikan ng pananakit ni Diogo kagabi. Nakaupo si Doña Imelda sa kabisera ng mahabang mesa, marahan at eleganteng humihigop ng kanyang mainit na kape na parang walang nangyaring gulo. Ang paborito niyang porselanang tasa ay tila isang kalasag laban sa katotohanang unti-unting gumuguho ang kanilang inutang na yaman. Dahan-dahang pumasok si Leonor sa komedor. Wala na ang bakas ng takot o pamumugto sa kanyang mga mata. Ang pumalit ay isang malamig at matalim na kapayapaan ng isang taong wala nang isasalba at wala na ring sasantuhin. Lumapit si Leonor sa mesa at tahimik na inilapag ang isang makapal na brown envelope sa mismong harapan ng kanyang biyenan. Kumunot ang noo ng matanda, naiinis sa pagkaantala ng kanyang tahimik na almusal. Nang buksan ni Doña Imelda ang sobre nang may pagmamaktol,
Nagkalat ang mga malilinaw na larawan sa ibabaw ng mamahaling mantel na puntas. Mga larawan ni Jogo at Sabrina sa Palawan. Naghahalikan sa dalampasigan, magkahawak kamay sa isang maranyang hapunan na binayaran ng pera ni Leonor. At ang pinakamalinaw sa lahat, ang larawan kung saan suot ng kabit ang rubing kwintas ng kanyang yumaong ina. Inasahan ni Leonor na magugulat, manginginig o kahit paano ay mahihiya ang kanyang biyenan dahil huling-huli na sa akto ang kasinungalingan ng pamilya. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, isang nakakakilabot at nakakainsultong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Maarteng ibinaba ng matanda ang mga litrato at tiningnan si Leonor mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nag-uumapaw sa pangungutya at pandidiri. At ano ang gusto mo maramdaman ko ngayon, Leonor? Na maawa ako sa iyo? Na palayasin ko ang sarili kong anak dahil lang sa mga litratong ito? Mataray na tanong ng matanda. Ang tinig ay matinis at punong-puno ng kayabangan na tila yelong dumudurog sa hangin. Lalaki ang anak ko. May mga pangangailangan siya na hindi kayang ibigay ng isang asawang tulad mo na walang inatupag, kundi ang magpakabranggo sa kusina at mag-amoy sibuyas. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang kaklas-klase. Kailangan niya ng libangan dahil hindi ka sapat. Kasalanan mo kung bakit siya naghanap ng iba dahil hindi mo alam kung paano panatilihing buhay ang pagtingin ng isang lalaki. Ang bawat mapang-aping salita ni Doña Imelda ay dinesenyo upang sirain ang pagkatao ni Leonor, upang iparamdam sa kanya na siya ang may pagkukulang sa kabila ng lahat ng isinakripisyo niya. Subalit, sa halip na gumuho at umiyak tulad ng dati, naramdaman ni Leonor ang isang matinding paglaya. Ang huling sinulid ng kanyang pagtitiis, ang utang na loob na pilit iginagapos sa kanya ng lipunan, ay tuluyan ng napatid. Nawala ang anumang bahid ng pagmamahal at awa sa kanyang puso para sa pamilyang ito. Nakita niya ang tunay na anyo ng demonyong nagtatago sa likod ng mga mamahaling damit at palasimbang pananalita ng kanyang biyenan. Ang matandang kaharap niya ay hindi isang ina na naligaw ng landas, kundi isang ganid na linta na handang isisi sa biktima ang kasalanan ng abuso para lang mapanatili ang sariling ginhawa. Dahan-dahang yumuko si Leonor, ipinatong ang dalawang palad sa mesa at inilapit ang kanyang mukha sa tapat ng binan. Ang kanyang mga mata ay madilim, matalim, at walang kahit anong emosyon ng isang asawang nasasaktan. Isang malamig at mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na kakaiba at nagpatindig sa balahibo ni Doña Imelda. Kung ganoon, Mama, kalmadong bulong ni Leonor. Ang bawat pantig ay binibigkas ng malinaw at may dalang hindi mababawing sumpa. Kung libangan lang pala ang kailangan ng magaling mong anak at tingin ninyo ay karapatan niyang gamitin ang pera ko at nakawin ang hiyas ng patay kong ina para pundohan ang kalaswaan niya, pues, maglibangan kayo sa kalsada. Ilang araw matapos ang paghaharap sa komedor, bumalik ang kumpiyansa sa mukha ni Jogo. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, suot ang kanyang pinakamahal na suit at tinaayos ang kanyang kurbata. Sa kanyang isipan, tapos na ang lahat ng problema. Inaasahan niya ang pagdating ng kinatawan ng bangko upang formal na aprubahan ang malaking loan na in-apply niya gamit ang mismong mansyon bilang collateral. Nakaupo naman si Doña Imelda sa sofa, kalmadong nagpapaypay habang hinihintay ang pagbabalik ng kanilang marangyang buhay. Ang mabigat na pintuan na gawa sa Nara ay dahan-dahang bumukas. Nagpasok ng malamig na hangin na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Pumasok si Lolo Ben kasama ang isang lalaking nakauniporme na may bitbit na itim na briefcase at dalawang matipunong gwardiya mula sa subdivision. Isang malapad at mayabang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jogo. Sinalubong niya ang mga panauhin na tila siya ang nag-iisang hari ng pamamahay. Mr. Tolentino, Lolo Ben, mabuti naman at dumating kayo ng maaga. Handa na ba ang mga papeles para sa loan ko?
Gusto ko na sanang matapos ang transaksyong ito para makabalik na ako sa pamamalakad ng kumpanya. Bago pa man makasagot ang kinatawa ng bangko, inilabas ni Jogo mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang maliit na pelus na kahon. Nilinggo niya ang kanyang ina. Mama, mamaya ay dadaan ako sa bahay sanglaan. Isasanla ko na muna itong kwintas ni Sabrina para may pandagdag tayo sa petty cash habang hinihintay ang check. Mula sa itaas ng hagdan, narinig ni Leonor ang bawat salita. Ang kanyang mga hakbang pababa ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. Tila isang reyna na pababa sa kanyang trono upang humatol sa mga nagkasala. Nang makalapit siya kay Diogo, walang sabi-sabing hinablot niya ang pelus na kahon mula sa kamay ng asawa. Napakunot ang noo ni Diogo at akmang babawiin ang kahon. Ano ba, Leonor? Ibalik mo sa akin yan. Hindi sa'yo yan! Binuksan ni Leonor ang kahon. Ang kislap ng rubing pendant ay tumama sa kanyang mga mata. Nagbalik ng mga alaala ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang hiyas at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad, idinikit sa kanyang dibdib na tila binibigyan ng panibagong buhay ang ninakaw na pamana. Tiningnan niya si Jogo ng diretso sa mga mata. Hindi ito kay Sabrina, at lalong hindi ito sa iyo. Ang alahas na ito ay pag-aari ng ina ko na buong kataksilan ninyong ninakaw mula sa aking vault. Wala kang mapapatunayan, Leonor. Akin na yan. Ako ang haligi ng tahanang ito. Bulyaw ni Jogo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan sa harap ng mga panauhin. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Mr. Tolentino at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ang boses ng kinatawan ng bangko ay formal at walang anumang bahid ng simpatya. Mr. Salazar, hindi po kami nandito para aprubahan ang inyong loan. Ang aplikasyon ninyo ay ibinasura ng aming pamunuan. Nagliwanag ang mukha ni Doña Imelda sa matinding gulat. Nabitawan niya ang hawak na pamaypay. Anong ibinasura? Ang laki-laki ng bahay na ito at ang kumpanya ng anak ko ay kumikita ng milyon-milyon. Paanong hindi ninyo aaprubahan? Si Lolo Ben ang sumagot. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Nagdadala ng katotohanang matagal ng ibinaon ni na Jogo sa kasinungalingan. Dahil ang lalaking ito, Imelda, ay walang kahit anong legal na karapatan sa bahay na ito. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon at ang paunang puhunan ng kumpanya ay pawang nakapangalan lamang kay Lenor bilang kanyang mana bago pa man sila ikasal. Napatunayan namin sa korte na peke ang mga pirma ni Leonor sa mga dokumentong ipinasa ni Jogo sa bangko. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Jogo. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina habang pinagmamasdan niya ang mga papeles. Nandoon ang malinaw na ebidensya ng kanyang pandaraya. Ang lahat ng transaksyong ginawa niya para ilipat ang pondo sa pangalan niya ay nabisto. At hindi lang yan. Patuloy ni Lolo Ben, ang mga mata ay nanlilisik sa galit para sa anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ang lahat ng perang nilustay mo para sa mga luho mo at ng iyong kabit ay pera ng kumpanya. Isa itong malinaw na kaso ng pagnanakaw at estafa. Ang dokumentong nasa harap mo ngayon ay hindi tseke ng bangko, kundi isang formal na eviction notice. Nanginig ang buong katawan ni Jogo. Tumingin siya kay Leonor. Ang dating mayabang at mapagmataas na asawa ay ngayon ay may mga matang nagmamakaawa, naghahanap ng anumang bakas ng pagmamahal na maaari niyang kapitan. Leonor, baby, hindi mo naman gagawin sa akin ito, di ba? Asawa mo ako. Tayo ang bumuo nito. Ngunit ang mukha ni Leonor ay kasintigas ng bato. Ang mga luha na iniyak niya noon ay natuyo na at naging isang matibay na balute ng katarungan. Tiningnan niya ang mag-ina na ngayon ay tila mga basang sisiw na nanginginig sa takot na harapin ang kahirapan na matagal nilang iniiwasan. Nakita niya ang lubos na pagkawasak ng kanilang mga ilusyon. Huminga ng malalim si Leonor,
Naramdaman ang paglaya ng kanyang kaluluwa at binitawan ang mga salitang tatapos sa dula-dulaan. Layas, na yun din. Bago ko patawagin ang mga pulis para sa pagnanakaw ninyo. Ang kalangitan ay tila nakikidalamhati o marahil ay nakikiisa sa paglilinis ng dumi sa buhay ni Leonor. Ang mga unang patak ng ulan ay dahan-dahang bumagsak sa bubungan ng mansyon, mabilis na lumakas at naging isang malakas na buhos na humagupit sa malawak na hardin. Sa labas ng malaking pinto, ang simoy ng hangin ay kasing lamig ng yelo, subalit mas malamig ang mga matang ipinukol ni Leonor sa 2 taong nakatayo sa kanyang harapan. Inilabas ng mga gordya ang mga bagahe ni Diogo at Doña Imelda, mga mumurahing maleta na naglalaman lamang ng iilang damit na pinayagan ni Leonor na dalhin nila. Ang lahat ng mamahaling alahas, relo at sapatos na binili gamit ang pera ng kumpanya ay kinumpiska bilang bahagyang kabayaran sa kanilang mga ninakaw. Nang makita ni Diogo ang mga maleta sa tabi ng hagdanan ng balkonahe, tuluyan ang gumuho ang pader ng kanyang kayabangan. Tuluyang lumuhod ang dating mapagmataas na lalaki sa malamig na semento. Walang pakialam kung maputikan man ang kanyang mamahaling pantalon na gawa sa seda. Inabot niya ang laylayan ng damit ni Leonor. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng luha ng isang taong duwag na harapin ang sariling kapahamakan. Leonor, babe, maawa ka naman sa amin. Pag-iyak ni Diogo, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Alam kong nagkamali ako. Nagpadala lang ako sa tukso. Pero ikaw ang mahal ko. Ako ito, ang asawa mo. Nangako tayo sa harap ng Diyos na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Huwag mo naman kaming itaboy ng ganito. Umuulan ng malakas. Dahan-dahan, ngunit mariin na hinatak ni Leonor ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng asawa. Tiningnan niya si Diogo nang may matinding pandidiri. Ang sumpaan sa harap ng Diyos ay ikaw ang unang sumira, Diogo. Noong mas pinili mong lustayin ang pinaghirapan ko sa ibang babae. Ang hirap na sinasabi mo ay ikaw ang gumawa. At ngayon, ikaw lang din ang aako. Nang makitang hindi gumagana ang pagmamakaawa ng anak, biglang sumandal si Doña Imelda sa pader ng balkonahe. Nagsimula itong humawak sa kanyang dibdib, humihingal ng malalim at umaarte na tila kinakapos ng hininga. Diyos ko! Ang puso ko! Tumataas ang presyon ko! Panaghoy ng matanda, pilit na ginagawang paos ang boses upang makakuha ng simpatya. Lenor, mamatay ako kapag pinalabas mo ako sa ulan. Wala ka bang awa sa isang matanda? Kahit anong mangyari, naging ina mo rin ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leonor habang pinagmamasdan ang wad na paghihirap ng kanyang biyenan. Kung noon ay mataranta siya at agad nakukuha ng gamot at baso ng tubig, nayon ay nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang puso ay naging bato na hindi na tinatablan ng anumang pag-arte. Matagal na po kayong patay sa paningin ko, Mama. Malamig at matigas na sagot ni Leonor. Kung talagang inaatake kayo sa puso, maaari kong pakiusapan ang mga gwardya na itawag kayo ng ambulansya. Ngunit hindi na kayo makakatuntong muli sa sahig ng pamamahay na ito kahit isang saglit. Ang mga mata ni Doña Imelda ay mabilis na nanlisik. Nawala ang kunwaring sakit nang mapagtantong hindi na niya kayang paikutin ang manugang na dati ay sunod-sunuran lamang sa kanya. Suminya si Leonor sa mga gwardya. Agad nilang inalalayan o mas tamang sabihin kinaladkad ng marahan ang mag-ina pababa sa malapad na hagdanan at palabas sa malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay agad na bumasa sa kanilang mga mamahaling damit, binura ang kanilang wad na kinang at iniwan silang nanginginig sa kalsada. Nakatayo si Leonor sa tuyo at mainit na balkonahe. Pinagmamasdan ang ulan na tila hinuhugasan ang mga mansa at dumi sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Isang paghinga ng kalayaan na matagal na niyang ninanais.
Mula sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon, lumuluhod pa rin si Diogo sa kalsada, basang-basa at pilit na kumakapit sa malamig na bakal. Ang kanyang muka ay nakadikit sa rehas, desperadong sumisigaw sa gitna ng unos. "Lenore, babalikan mo rin ako! Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako!" Ngunit sa halip na sumagot, tahimik na tumalikod si Leonor. Sa isang senya sa gwardiya, ang mabigat at malaking tarangkahang bakal ay dahan-dahang sumara, tuluyang naghiwalay sa kanyang mapayapang mundo mula sa impyernong naghihintay sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang init ng sikat ng araw ay tila walang awang sumusunog sa balat ni Diogo habang nakatayo siya sa labas ng pinto ng mamahaling kondo ni Sabrina. Ang kanyang mga mata ay puyat at ang kanyang damit ay lukot-lukot. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang kamao sa pinto, nagmamakaawa ng kaunting tulong mula sa babaeng pinag-alaya niya ng yaman ng kanyang asawa. Nang bumukas ang pinto, hindi ang malambing na ngiti ni Sabrina ang sumalubong sa kanya, kundi isang matalim na tingin na puno ng pandidiri. Walang pag-aalinlangang inihagis ni Sabrina ang isang pamilyar na itim na bag palabas ng pasilyo. Ang mga laman nito, mga mumurahing damit na nabili ni Diogo bago pa man ma-freeze ang kanyang mga account, ay nagkalat sa malamig na sahig. "Huwag ka nang babalik dito, Diogo! Nabalitaan ko na ang ginawa sa'yo ng asawa mo. Nabangkarot na ang kumpanya, pinatalsik ka sa sarili mong bahay at may kaso ka pa ng estafa. Ano pa ang mapapala ko sa'yo? Mabuti na lang at naibenta ko agad ang ilang regalong ibinigay mo bago pa naging abo ang yaman mo." Bulyaw ni Sabrina. Ang boses nitong dating malambing ay napalitan ng nakakapasong pagkamuhi. Wala itong inaksyayang panahon at malakas na isinara ang pinto. Tila nagkulong ng isang masamang espiritu sa labas. Naiwan si Diogo na nakatitig sa kahoy na pintuan. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang natitirang ilusyon. Ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang tapat na asawa ay minahal lamang ang kinang na kanyang bulsa at nang mawala ito, itinapon siya ng parang isang maruming basahan. Lumipas ang ilang araw, ang dating hari ng mansyon at ang kanyang mapagmataas na ina ay napilitang magtago sa isang masikip at maalinsangang eskinita sa gilid ng Maynila. Ang kanilang inuupahan ay isang maliit at madilim na kwarto na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang hangin ay amoy, aswang, na tubig at piniritong tuyo mula sa mga kapitbahay. Nakaupo si Doña Imelda sa isang manipis at matigas na banig, patuloy na nagpapaypay gamit ang isang lumang karton, habang ang kanyang mukha ay puno ng pawis at kagat ng lamok. "Diyos ko, hindi ko nakaaya rito. Ang init-init at ang baho ng paligid. Diogo, gumawa ka ng paraan. Hindi ako nababagay sa ganitong buhay. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Pakiusapan mo silang pautangin tayo." Pagmamaktol ng matanda, ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na desperasyon at gutom. Ngunit walang kaibigang sumasagot sa mga tawag ni Diogo. Ang lahat ng nakinabang sa kanyang kayabangan ay mabilis na naglahon nang malaman nilang wala na siyang silbi. Nakasandal lamang siya sa marupok na dingding, ang paningin ay blanko at walang pag-asa. Sa labas ng kanilang bintana, mula sa isang lumang telebisyon ng kanilang kapitbahay, umalingaw-ngaw ang boses ng isang sikat na reporter. Napalingon si Diogo. Sa screen ay nakita niya ang isang mukha na pamilyar, ngunit tila napakalayo na. Si Leonor. Napakaganda ni Leonor. Suot nito ang isang eleganteng puting kasuotan, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang kapayapaang hindi kailanman nakita ni Diogo noong sila ay nagsasama pa. Tinapanayam siya bilang isang matagumpay na negosyante na muling nagbangon sa kumpanya mula sa pagkakasadlak at nagtayo pa ng isang pundasyon para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Bawat niiti ni Leonor ay isang patalim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Diogo. Nakita niya ang tunay na halaga ng diamanteng kanyang itinapon, pinalit sa isang batong walang halaga.
Ang pagsisisi ay tila isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat, sumasakal sa kanyang lalamunan. Biglang namatay ang kanyang pagmumuni-muni nang tumunog ang kanyang basag na cellphone. Isang hindi nakarehistrong numero ang lumabas sa screen. Nang sagutin niya ito, isang paos at nakakakilabot na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Mr. Salazar? Akala mo ba makakatago ka sa amin sa lungga ng mga daga? Yung inutang mong 5 milyon sa kasino na may patong na interes, sisinggilin na namin. At huwag kang mag-alala kung wala kang pera. Marami kaming pwedeng kunin sa katawan mo para makabawi kami. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng silid ni Leonor, sumasayaw sa mga puting kurtinang gawa sa seda. Matagal na panahon na ang nakalilipas, simula noong huli niyang naramdaman ang ganitong katahimikan. Hindi ang katahimikan ng pangdurusa, kundi ang katahimikan ng isang pusong malaya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa salamin. Ang imaheng bumungad sa kanya ay isang babaeng may mga matang puno ng ningning. Isang babaeng hindi na kailangang magsuot ng maskara upang magustuhan ng iba. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Ang balat ay makinis at hindi na bakas ng pagod at luha ng mga nagdaang taon. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, nakapatong ang rubing pendant ng kanyang ina, ang hiyas na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap, ngunit na yon ay simbolo na ng kanyang pagbawi at tagumpay. Naglakad siya patungo sa hardin ng kanyang mansyon. Ang mga bulaklak na dati ay pabaya at nalalanta, ay ngayon ay muling namumukadkad. Inaalagaan ng mga kamay na dati ay puro pait ang hawak. Sa isang sulok ng hardin, may maliit na upuan na nakaharap sa tanawin ng luntiang bukid. Doon, may isang lalaking naghihintay. Hindi isang taong humihingi ng pabor o naghahanap ng yaman, kundi isang kasama na matagal lang naghihintay sa gilid, tahimik na sumusuporta sa kanyang pagbangon. Siya si Mateo, ang arkitekto na nakatuwang ni Leonor sa pagpapatayo ng kanyang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Walang malalaking salita, walang marangyang kilos. Ang kanilang ugnayan ay nagsimula sa paggalang at pag-unawa. Ngumiti si Mateo nang makita si Leonor, isang ngiting tapat at puno ng paghanga sa babaeng bumangon mula sa abo ng pangkakanulo. Inabot ni Mateo ang isang baso ng mainit na tsaang herbal. Ang aroma nito ay humalo sa preskong hangin ng umaga. Handa ka na ba sa pagbisita sa ating bagong center ngayong araw? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay mahinahon at puno ng respeto. Tumanggo si Leonor. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Handa na ako, Mateo. Mas handa pa kaysa sa inaakala ko. Habang iniinom ni Leonor ang tsaa, isang sandali ng pagbabalik tanaw ang bumalot sa kanya. Hindi niya kinamumuhian ang kanyang nakaraan. Tinatanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang sakit na naramdaman niya noon ay naging sandata upang maging mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal sa sarili. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng validation mula sa ibang tao. Siya na ngayon ang nagdidikta ng sariling tadhana. Sa malayo, tila nakikita niya ang anino ng kanyang yumaong ina, nakangiti sa kanya mula sa kabilang buhay. Isang payapang pagpapaalam ang namayani sa kanyang isipan para sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Tapos na ang mahabang gabi ng paghihintay. Ang ulan na nagbura sa dumi ng kanyang nakaraan ay nagdala rin ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Bumalik siya sa loob ng bahay at tumingin sa huling pagkakataon sa malawak na salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na nagtatago ng lungkot. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay handa ng humarap sa mundo, may pagmamahal sa sarili at pag-asa sa hinaharap. Tapos na ang ulan, oras na para sumikat ang araw. Bulong niya sa sarili, bago siya naglakad ng may kumpiyansa patungo sa pintuan. Handang yakapin ang bawat yugto ng kanyang bagong buhay. Ang dapit hapon sa hardin ay kulay kahel, malambot at mapayapa.
tila isang haplos ng langit sa lupang nagdusa. Nakatayo si Leonor sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na mga puting rosas, ang simbolo ng kapatawaran na hindi para sa mga taong nang api sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, sumagi sa isip niya ang tatlong tanong na matagal nang nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Napatawad ko na ba sila? Hindi na ang galit ang bumabalot sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Ang kapatawaran ay ang pagbitaw sa bigat na pumipigil sa kanya na lumipad. Wala na siyang hinahangad na masama para kay Jogo at Imelda. Hinayaan na niya silang harapin ang hustisya ng buhay sa sarili nilang paraan. Ang kawalan nila ng halaga sa kanyang buhay ay ang pinakamalaking parusang na ibigay niya sa kanila. Nakahanap na ba ako ng kapayapaan? Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga kababaihang tinutulungan ng kanyang pundasyon ay masayang nagtatawanan. Ang bawat tagumpay nila ay tagumpay din niya. Ang mansyong dati ay puno ng kasinungalingan ay ngayon ay isang kanlungan ng mga sugatang puso. Nakahanap siya ng kapayapaan, hindi sa pagiging asawa, kundi sa pagiging Leonor. Isang babaeng buo, may kakayahan, at may sariling boses. Ano ang aral na aking iniwan? Ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay natututo ng isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao, kundi sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang sakripisyo ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang iyong sarili. Ang pag-ibig na nagpapababa sa iyong pagkatao ay hindi pag-ibig, ito ay isang tanikala. Dahan-dahang lumapit si Mateo, inakbayan siya ng may paggalang at pagmamahal. Hindi niya kailangang maging anino ni Leonor. Siya ay nagsisilbing sandigan sa bawat hakbang nito. Oras na para umuwi, bulong ni Mateo. Mumiti si Leonor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Hinalikan niya ang rubing pendant na muling nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na ito simbolo ng nakaraan, kundi ng isang hinaharap na siya mismo ang nag-ukit. Ang bawat sugat ay naghilom na, naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Sa bawat paghakbang niya papalayo sa puntod, dala-dala niya ang aral na ang pinakamagandang gantimpala ng isang matapang na puso ay hindi ang paghihigante, kundi ang kakayahang muling magsimula at maging masaya ng mag-isa. At kung darating man ang tadhana, maging masaya kasama ang taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang halaga. Tapos na ang taglamig ng kanyang puso. Ang tagsibol ay narito na at handa na siyang mamukadkad ng higit pa sa dati.